sinasabi nila, tinalikuran nila ang lahat, maging ang buhay nila. Sa mamatay man mabuhay, ibinigyan nila sa Panginoon. Ano? Okay, ang kapangyarihan na yan, na nag-udyok sa kanila, sa amin, upang magbigay ng buhay. Yan po yung ating pinag-aaralan, the power of God's anointing. Marami dito sa daigdig ngayon ang pwedeng mag-aral ng tungkol sa Biblia. Pwedeng mangaral, pwedeng mag-diskurso, o anong gawin niya dito sa harapan because he is able to talk. Pero hindi lahat ng kanyang sasabihin na yun magmamaterialize o magbibigay ng magandang buhay o magbibigay linaw sa kaisipan ng isang tao kung wala ang anointing ng Diyos. Ang anointing pala ay kailangan kaakibat lahat ng bawat ginagawa natin. Kung magtuturo ka, may anointing. Kung maghihiling ang iyong ministry, may anointing. Kung ikaw ay magkakonsel ng mga taong nagugulong mga isip, kung wala kang anointing, wala kang wisdom, may papahay sa kanila. At yun ang sinasabi ng Panginoon. Therefore, ang sabi ng Biblia, pag dumating na sa buhay ko, yung anointing na yun, lahat ng mga naging karanasan mo na mabibiga para sa iyo. Lahat pa ng mga darating na mabibiga. Ang sabi ng Panginoon, ang yoke na yun ay tatanggalin sa balikat mo. At kung sakali man na meron pa rin mga nahas na pumasok, mga abala, mga istorbo, o mga wasak, the yoke shall be destroyed because of the anointing. Hayaan mo, Panginoon, na makain ko lahat. Nang masabing hindi ko pinatatakutan at buhayin mo ako ayon sa iyong pangako, with long life will I satisfy. Amen. Kung wala kang anointing yan, para ka lang batino. Ang pero wala naman, kundi puro langaw ang lumalabas. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Nagpapatunay pala, mga kapatid, na ang Spirit ng Diyos ay nasa iyo, ay anointed ka. Okay, anong anointed? Nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Okay, pakinggan nyo kung mangyayari kung anointed ka. He anointed me to preach the gospel to the poor. Na ikaw ay may kakayahang mangarap o kaya, sabi na yung mga saba ng mabuting balita sa mga mahihirap. Pinili ng Diyos na ang unang target ninyo sa pag-preach ng gospel ay yung mahihirap at hindi yung mapitera. Dahil kung puro mapitera ang kukunin ng Panginoon at ilalagay sa church, darating ang araw, maraming makakalbo sapagkat pag-aawayan nila ang pera. To come, the future is here.